Kabanata 651. Marangal at mapagkakatiwalaan si Mason kaya nararapat lamang na pagkatiwalaan ito ni Leon. Bukod pa rito ay marami na itong karanasan sa underworld. Sa pagtatatag pa lamang ni Leon ng sarili niyang puwersa sa hinaharap ay magiging mahusay na tulong si Mason sa pamamahala. Ang tanging ikinalulungkot niya ay nagsisimula pa lamang siya at malayo pa ang kanyang mararating upang mabuo ang kanyang pamilya. Hindi ito dapat minamadali. Mason, alam mo naman kung gaano kahalaga ang ganitong uri ng paraan. Kung walang pahintulot ko ay huwag mong sasabihin kanino man ang tungkol sa paraan ng salita ng demonyo, seryosong paalala ni Leon. Nauunawaan ko po, Ginoong Wolf. Huwag po kayong mag-alala. Itatago ko po itong mabuti, tiyak na sagot ni Mason. Mabuti naman. May pupuntahan pa ako, sa Hari ng Timog. Ugaliin mong sanayin ang iyong sarili sa paraang ito sa tuwing may pagkakataon. Huwag mo akong bibiguin, nakangiting sabi ni Leon. Opo, mabilis na sagot ni Mason at inihatid pa ito palabas ng bar. Habang pinapanood ang paglayo ni Leon sakay ng motorsiklo ay hindi mapakali si Mason. Ilang buwan pa lamang ang nakalilipas ay inagaw ni Xander ang marami niyang nasasakupan dahil sa kanyang mga sugat. Nasa panganib siya at maaaring mawala anumang oras. Ngunit hindi lamang tinulungan siya ni Leon na mapabagsak si Xander, kundi itinuro pa sa kanya ang napakahalagang paraan ng pagsasanay. Para bang nasa panaginip lamang ang lahat. Labis ang kanyang pasasalamat at alam niyang napakagandang desisyon ang pagsama kay Leon noon. Ito ang pinakamatalinong naging pasya niya sa buong buhay niya. Sa mansyon ng Hari ng Timog ay nakatawag na muna si Leon kay Fane bago pa man siya dumating. Pagdating niya ay naghihintay na sina Fane at Vincent sa pintuan at dinala siya sa loob. Ginoong Paul, dumating po ako nang walang paalam. Patawad po sa abala, pagbati ni Leon. Ginoong Wolf, masyado po kayong magalang. Magkakaibigan naman po tayong lahat, nakangiting sagot ni Vincent. Matapos ang maikling pagbati ay pumunta sila sa silid at naupo. Ginoong Wolf, mayroon po ba kayong mahalagang sadya? Nagtanong si Fane. Ganito po iyon. Matagal na rin mula noong ginamot ko ang inyong asawa. Pumunta po ako upang tingnan kung maayos na ang kanyang kalusugan, at kung mayroon pa po kayong kailangan. Bukod pa rito ay may hihilingin din po sana ako ng tulong sa inyo, maikling paliwanag ni Leon. Ganoon ba? Ano po ang maitutulong ko sa inyo, Ginoong Wolf? Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya, mabilis na sagot ni Vincent. Alam niyang maayos na ang kalagayan ng kanyang asawa kaya malugod niyang pinayagan ang pagbisita ni Leon. Tungkol po ito sa pamilyang Hunt sa lungsod ng Sikov. Matapos po ang paglulunsad kahapon ay tinambangan at inatake si Ginoong Hunt ng mga nakamaskara sa kanyang pag-uwi. Kinuha po nila ang 3 tableta ng purong lakas, isinalaysay ni Leon ang nangyari kay Quinton. Ano, nangyari po ang ganitong bagay, gulat na sabi ni Vincent. Hindi lamang siya nagulat sa pag-atake kay Quinton, kundi pati na rin sa paggamit ng kalaban ng halos ganap na antas ng kapangyarihan. Bukod pa rito ay 3 tableta lamang ang kanilang kinuha, gayong napakalakas ng kanilang puwersa at hindi pinansin ang iba pang mahahalagang bagay. Ginoong Paul, nakahiling na ako ng tulong sa pamilyang Shear upang alamin ang katotohanan, ngunit kailangan ko rin po ang inyong tulong pagdating sa mga nasa underworld. Pakiusap po ay ipaimbestiga ninyo ito sa inyong mga tauhan. Kailangan nating malaman kung sino ang mga nakamaskarang iyon, paglalahad ni Leon ng kanyang layunin. Kung magtutulungan ang mga Shear at mga Paul sa kani-kanilang larangan ay tiyak na makakakuha sila ng mga palatandaan. Sige, wala iyon. Agad ko itong ipag-uutos sa aking mga tauhan. Tumanggaw at sumang-ayon si Vincent, sabay labas ng telepono upang tumawag at magbigay ng utos. Alam ni Leon na hindi agad ito malulutas kaya nagpasya muna siyang tingnan ang kalagayan ng asawa nito. Sumama siya kina Vincent at Fane patungo sa likod bahay. Sa loob ng silid ay pinapainom ni Snow ng gamot ang kanyang ina. Nakaupo si Gloria sa harap ng mesa at mahinahong iniinom ang gamot. Snow, ang husay ni Leon at ang ibinigay niyang gamot ay tunay na kahanga-hanga. Sa loob lamang ng ilang araw pakiramdam ko ay malakas na ang aking katawan. Mas maayos na ako kumpara dati. Kapag nakita ko siya muli ay pasasalamatan ko siya ng maayos, nakangiting sabi ni Gloria habang pinupuri ang galing ni Leon.
Matapos ang ilang araw na pahinga ay halos buo na ang kanyang lakas at wala na rin ang matagal niyang karamdaman. Gaya ng pangako ni Leon ay tuluyan na siyang gumaling mula sa sakit na 11 taon na niyang dinanas. Labis ang kanyang pasasalamat sa binata. Totoo nga po, hindi lamang siya magaling sa panggagamot, kabisado rin niya ang paggawa ng gamot. At ang kanyang galing sa pakikipaglaban ay hindi kapani-paniwala. Hindi ko alam kung paano niya nagagawa ang lahat ng iyon sa ganitong murang edad, pagpupuri ni Snow. Habang naaalala ang naging galing ni Leon noong nakaraang paglulunsad ay puno siya ng paghanga. Anong paggawa ng gamot? Nagtatakang tanong ni Gloria. Nanatili siya sa loob ng bahay kaya wala siyang alam tungkol sa Synth Ion Group at kay Leon. Ganito po iyon. Pumunta kami ni Fane at ama sa paglulunsad ng Synth Ion Group kahapon, masiglang ikinwento ni Snow ang lahat ng nangyari. Gayunpaman ay hindi siya natutuwa sa ginawa ng ama na ialok siya kay Leon at sa pagtanggi nito. Napakahusay talaga ni Leon. Isang napakatalinong binata, gulat na sabi ni Gloria habang hindi mapigil ang humanga sa binata. Habang nag-uusap sila ay narinig ang mga yabag ng pagpasok ni Vincent, Fane at Leon. Leon, ano po ang ginagawa ninyo rito? Gulat na sabi ni Snow nang makita ang binata. Pagkatapos ay nagbago ang kanyang anyo at hindi na nagmukhang masaya. Nagulat si Gloria at tinitigan muna si Leon bago tumingin sa anak na may pagtataka. Kanina lamang ay masigla itong nagkukwento at puno ng paghanga, ngunit nang makita si Leon ay biglang nagbago at tila hindi ito nagugustuhan. Nagtataka si Gloria kung ano ang nangyayari sa anak. Snow, ano ba ang ikilos mo? Dumating si Ginoong Wolf upang tingnan ang iyong ina, hindi nasiyahan at tinitigan ni Vincent ang anak. Alam niyang magkaibigan ang dalawa kaya hindi niya maunawaan ang nangyayari. Napangisi si Snow at tumalikod upang huwag pansinin si Leon. Kinamot ni Leon ang kanyang ilong. Labis siyang nagulat at hindi alam kung kailan niya nagawang magalit si Snow. Ginoong Wolf, hindi ba kayo narito upang tingnan ako? Simulan na natin, pag-iiba ni Gloria sa usapan habang iniabot ang kanyang braso. Binaliwala muna ni Leon si Snow at sinimulan ang pagsusuri sa kanya. Makalipas ang ilang sandali ay tumayo na siya. Ginoong Wolf, kumusta po ang kalagayan ng aking asawa? Nag-aalalang tanong ni Vincent. Maayos po ang kanyang paggaling. Basta ituloy lamang niya ang pag-inom ng gamot sa loob ng ilang araw ay tuluyan na po siyang gagaling, nakangiting sagot ni Leon. Napakagandang balita niyan, masayang tumawa si Vincent. Kahit nararamdaman naman niyang maayos na ito ay mas panatag ang kanyang loob dahil sa sabi ng dalubhasa. Ginoong Wolf, maraming salamat po. Hindi lamang ninyo iniligtas ang aking buhay, kundi pinagaling ninyo rin ang aking matagal na karamdaman. Hindi ko alam kung paano ko kayo mababayaran, yumuko si Gloria bilang pasasalamat. Ginang Paul, wala po iyon, madali at mabilis na sagot ni Leon. Matapos ay nagbigay siya ng ilang paalala bago nagpaalam. Halos tanghali na kaya inalok siya ni Vincent na manatili muna para sa tanghalian, ngunit tumanggi si Leon. Ama, ako na po ang maghahatid kay Leon, alok ni Snow. Sige, payag naman, sagot ni Vincent habang tinitingnan ng kakaiba ang anak. Nagtataka siya kung bakit biglang nag-alok ito, gayong kanina pa ito hindi pala kaibigan kay Leon. Ganoon din si Leon na hindi maunawaan ang nangyayari. Si Gloria lamang ang may bahagyang ngiti sa labi na tila naiintindihan ang lahat. Naglakad sina Snow at Leon patungo sa tarangkahan ng mansyon. Tahimik silang dalawa at tila kakaiba ang hangin sa pagitan nila. Habang papalapit ay nananatiling tahimik si Leon habang lalo namang nagagalit si Snow. Leon, aalis ka na lamang ba ng ganoon? Sa wakas ay hindi na nakapagpigil si Snow. Siyempre, ano pa ba ang gagawin ko? Naguguluhang sagot ni Leon. Ikaw, labis na nainis si Snow. Huminga siya ng malalim upang kumalma. Mayroon ka bang sasabihin sa akin? Ano naman ang dapat kong sabihin? Lalo pang naguluhan si Leon. Ano sa tingin mo? Hindi mo ba alam ang ginawa mo kahapon sa paglulunsad? Pasigaw na sabi ni Snow. Ayun, napaisip si Leon at naintindihan. Snow, nagagalit ka ba dahil tinanggihan ko ang alok ng iyong ama? Mabuti naman at alam mo, malamig na sagot ni Snow. Ang pagpapakasal ay hindi biro. Nabanggit lamang iyon ng iyong ama kahapon at hindi ko pwedeng tanggapin ng ganoon na lamang. Ano ang ibig mong sabihin?
Tinanggihan mo ang aking ama sa harap ng lahat ng malalaking pamilya. Para bang sinasabi mong hindi ako karapat-dapat? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Alam mo naman ang sitwasyon kahapon. Dapat ba akong tumanggap agad ng walang pag-iisip? Sumasakit ang ulo ni Leon at hindi maunawaan ang nasa isip ni Snow. Siyempre naman hindi, kapatid lamang ang turing ko sa iyo. Kung tinanggap mo man ang alok ng ama ko ay hindi kita mapapatawad agad, mariing sagot ni Snow. Kung gayon ay ayos lang naman iyon. Magkapatid kami ni Fane at kapatid din ang turing ko sa iyo. Kaya wala na akong ibang magagawa kundi tanggihan iyon, mabilis na paliwanag ni Leon. Totoo naman ang sinabi mo. Bahagyang kumalma si Snow ngunit hindi pa rin lubos na natutuwa. Ngunit pinahiya mo pa rin ako kahapon. Sigurado akong pinag-uusapan na ako ngayon. Isa ako sa 4 na pinakamaganda sa lungsod ng Springfield at tagapagmana pa ng pamilyang Paul. Ibinigay na nga ako sa iyo, ngunit tinanggihan mo pa rin ako. Paano na ako haharap sa ibang tao sa hinaharap, lalo pang nainis si Snow habang nagsasalita. Nawala nang sasabihin si Leon. Sa wakas ay naintindihan na niya ang dahilan. Nagagalit si Snow dahil sa tingin niya ay napahiya siya. Katulad din ito ni Ruth noong nakaraan na nagalit dahil sa kahihiyan at hinamon siya sa harap ng lahat upang maibalik ang dangal. Ngunit mas mahusay siya at natalo niya si Ruth. Kung hindi ay siya sana ang lubos na napahiya. Sa huli ay pakiramdam niya ay mali ang pagtanggi sa mga Paul at Collins. Ngunit sina Snow at Ruth ay may mataas na pagtingin sa sarili at hindi matanggap na tinanggihan ng isang lalaki. Talagang mahirap intindihin ng mga babae at hindi rin naiiba sina Snow at Ruth. Sige patawad sa nangyari kahapon, buntong hininga ni Leon. Alam niyang walang saysay na makipagtalo. Mabuti naman ang kanilang samahan kaya ayaw niyang lumaki pa ang bagay na ito. Nagpasya na lamang siyang humingi ng paumanhin upang kumalma ito. Pasensya lang ba, masyado ka namang madaling makaligtas dito, pinaningkitan siya ni Snow ng mata. Ano ba ang gusto mong gawin ko? Kung hindi ka pa rin kontento ay pwede mo naman akong saktan ng ilang beses, alok ni Leon. Anong mapapala ko kung sasaktan kita? Biglang may naisip si Snow at sinabing ganito na lang. Masama ang timpla ng aking isipan. Samahan mo akong mamili at bilhan mo ako ng mga damit. Ituturing ko itong kabayaran. Samahan ka sa pamimili. Hindi naman ata angkop iyon, nag-alangan si Leon. Hindi naman siya kasintahan ni Snow at tila kakaiba kung sasama siya sa isang napakagandang dalaga ng sila lamang dalawa. Bakit hindi angkop? Sabi mo nga kapatid ang turing mo sa akin. Hindi ba normal na magkasama ang magkapatid sa pamimili? Nagsisinungaling ka ba sa akin kanina at hindi mo talaga ako itinuturing na kapatid? Hindi ako nagsisinungaling. Sige sasama na, sa inis na sagot ni Leon. Ganyan dapat. Tara na at mamili na tayo. Agad na sumaya si Snow at hinawakan ang braso ni Leon habang naglalakad palabas. Sa totoo lang ay nagsimula na siyang magkaroon ng pagtingin kay Leon noong turuan nito ng leksyon si Jacob. Lalo pa itong lumakas ng itaya ni Leon ang sariling buhay upang iligtas ang kanyang ina. Kabanata 655. Gayunpaman ay mas matanda siya ng 3 o 4 na taon kay Leon. Mas gusto niya ang mga lalaking mas may sapat na gulang, kaya wala talaga siyang ibang naging intensyon sa binata. Sa kanyang paningin ay kapatid lamang talaga ang turing niya rito. O kahit iyon man ang kanyang akala. Sa tarangkahan ay tumingin sa paligid si Snow at nagtanong kung nasaan ang sasakyan ni Leon. Nandoon, itong itinuro ni Leon ang motorsiklo sa garahe. Motorsiklo, sumakay ka rito ng motorsiklo, at hindi ka nagmaneho ng sasakyan, gulat na tanong ni Snow. Wala po kasi akong lisensya, nakangiting sagot ni Leon na may bahid ng hiya. Wala kang lisensya, hahaha, paanong wala ka nito sa panahon ngayon? Nakakatawa ka talaga. Hindi mapigilan ni Snow ang pagtawa. Lalo siyang gumanda kapag tumatawa. Wala namang nasabi si Leon at lalo pang nahiya. Kinikilala siya bilang isa sa pinakamahuhusay na binata sa buong lungsod, ngunit wala pala siyang lisensya. Talagang nakakahiya. Sige ititigil ko na ang pagtawa sa iyo, ngunit hindi maaaring wala ka niyan habang buhay. Bakit hindi ko nalang gamitin ang aking mga kakilala upang ipagawa ito? Sigurado ako na hindi lalampas ng 10 araw ay nasa iyo na, nakangiting sabi ni Snow. Sige salamat, tumanggo si Leon at tinanggap ang tulong.
Tara na, hindi pa ako nakakasakay na ganito. Masaya ako ngayon kaya gusto kong maramdaman ang hangin habang sumasakay. Ihatid muna ako sa pamimili gamit iyan, masiglang sabi ni Snow. Sigurado ka ba? Nagtatakang tanong ni Leon. Siyempre naman, mayroon bang mali doon? Wala naman, kung iyan ang gusto mo ay susunod na lang ako. May ibig sabihin ang ngiti ni Leon. Sumakay siya at sumunod naman si Snow sa likuran nito bago sila mabilis na umalis. Ngunit hindi nagtagal ay nagsisi na si Snow. Kahit na mas malaki pa ang motorsiklong ito kumpara sa dati ay kulang pa rin ang espasyo. Sa tuwing biglang pumpreno si Leon ay napapatama siya sa likuran nito. Nararamdaman ni Leon ang lambot sa kanyang likuran at hindi niya maiwasang matuwa. Hindi naman siya nagnanakaw ng pagkakataon, ngunit ang pakiramdam na iyon ay nagpaalala sa kanya ng masasayang alaala. Naalala niya noong bago pa lamang siya sa elegante. Sina Lily, Ariel, at Iris ay nakasakay na rin sa kanyang motorsiklo noon. Lalo na si Iris na napakahalaga sa kanya. Ngunit lumilipas ang panahon at hindi ito naghihintay sa sinuman. Bumalik si Iris sa kanilang tahanan na may mabigat na damdamin. Sa loob ng silid ay alam na nina matandang Young at Gilbert ang kanyang balak na makipagbalikan kay Leon. Pagkakita sa kanya ay agad silang lumapit. Iris, kumusta ang pakikipag-usap ninyo? Pumayag ba siya? Nag-aalalang tanong ni Gilbert. Siya ay, akmang magsasalita si Iris ngunit hindi na niya napigilan ang kanyang damdamin at nagsimulang umiyak. Iris, anong nangyari? Gulat na lumapit ang matandang Young upang tulungan itong maupo. Tinanggihan ka ba ni Leon sa pakikipagbalikan? Nagbago ang anyo ni Gilbert at tila naintindihan na ang nangyari. Hindi sumagot si Iris. Sa halip ay lalo pa itong humagulgol sa ibabaw ng mesa, at hindi mapigilan ang pag-iyak. Sa huli ay kapag nawala na ang isang bagay ay doon pa lamang natin malalaman kung gaano ito kahalaga. Noon ay magkasama sila araw-araw. Walang pag-aalinlangang inalagaan siya ni Leon, ngunit hindi niya ito napahalagahan ng tama. Kahit noong naghiwalay na sila ay akala niya ay nariyan pa rin si Leon sa kanyang tabi, dahil sa dami ng bakas nito sa kanilang tahanan at kumpanya. Ngunit nang malaman niyang kay Cynthia na si Leon ay doon niya napagtanto na tuluyan na niya itong nawala. Napakalaking dagok nito sa kanya. Sa sandaling iyon ay nagsisi siya. Hindi sana niya dapat pinili ang pamilya kaysa kay Leon, at labis niyang pinagsisisihan ang kawalan ng tiwala rito. Kung naniwala sana siya ng buong puso noon ay hindi siya nakinig sa kanyang lolo at ama. Hindi sana niya nasaktan ng lubos si Leon at napagbintangan ito ng mali. Kung hindi ay hindi sana napunta si Leon sa piling ni Cynthia. Ngunit huli na ang lahat para sa pagsisisi. Paano nangyari iyon? Gulat na sabi ng matandang Young at ni Gilbert. Kahit hindi malinaw ang sagot ni Iris ay nahulaan nila sa labis nitong kalungkutan na tinanggihan nga siya ni Leon. Iris, anong tunay na nangyari? Alam kong may pagtingin pa rin sa iyo si Leon. Bakit kanya tinanggihan? Nag-aalalang tanong ng matandang Young. Kasintahan na po ni Cynthia si Leon. Sila na po umiiyak at nauutol na sabi ni Iris. Ano? Paanong nangyari iyon? Kung kasintahan na niya ito ay bakit hindi niya inamin noong paglulunsad? Gulat na tanong ng matandang Young at ni Gilbert. Hindi ko rin po alam, ngunit narinig ko mismo ang pag-amin ni Leon. Paanong hindi yun totoo? Labis na pagdadalamati ang nararamdaman ni Iris. Kilala siya bilang mahinahon at seryoso sa negosyo, ngunit ito ang unang pagkakataon na tuluyan siyang nawalan ng pagpipigil sa sarili. Naguluhan ang matandang Young at si Gilbert. May pagdududa man sila ay tila totoo na iyon dahil narinig mismo ni Iris. Hindi nila kailanman inakala na hindi pala nakita ni Iris si Leon sa pagkakataong iyon. Mukhang nagkamali ako ng akala, buntong hininga ng matandang Young habang lumungkot ang kanyang damdamin. Ang plano sana ay makuha muli si Leon sa pamamagitan ni Iris, ngunit hindi nila inaasahan ang naging resulta. Tuluyan nang nawala ang natitira nilang pag-asa. Hindi lamang nakipagtulungan si Leon sa mga share kundi naging kasintahan pa ni Cynthia. Napakalakas na ng samahan ng dalawa. Wala nang magagawa ang pamilyang Young kundi sumuko na lamang sa pag-asa kay Leon. Hayaan na, sarili nating gawa ang lahat. Walang ibang sisisihin kundi tayo rin. Sa huli Iris, kasalanan ko ang lahat. Ako ang sumira sa inyong dalawa, puno ng pagsisising sabi ni Gilbert.
Dahil wala na silang pag-asa na makuha si Leon ay napilitan na lamang siyang tanggapin ang katotohanan. Dahil sa kanyang mga pagkakamali ay winasak niya ang magandang ugnayan ng kanyang apo at ni Leon. Labis niyang sinisisi ang kanyang sarili sa nangyari. Ngunit nakalulungkot na wala na silang magagawa upang maibalik ang nakaraan. Si Iris ay lalo pang nalungkot. Alam niyang may malaking bahagi ng pananagutan ng matandang Young at si Gilbert sa nangyari. Gayunpaman ay pamilya pa rin niya sila. Tapos na ang lahat sa kanila ni Leon, kaya wala na ring saysay ang sisihan. Hindi na muling babalik si Leon sa kanyang piling. Huwag ka nang malungkot, lalaki lamang iyon. Iris, ikaw pa rin ang pinakamaganda sa lungsod ng Springfield at tagapagmana ng pamilyang Young. Kailangan mo bang maging ganyan dahil lamang sa lalaki? Pagtatawanan ka lang ng ibang tao kapag nalaman nila. Sa sandaling iyon ay narinig ang isang mapanlait na tawa habang pumapasok si Daisy. Nalaman na niya kay Gilbert ang balak ni Iris na makipagbalikan kay Leon. Nang makita ang labis na kalungkutan nito ay hindi na niya kailangang hulaan na tinanggihan na siya ni Leon. Napakagandang balita nito para sa kanya, kaya hindi maitago ang kanyang malaking ngiti. Ito ang aking usapin, wala itong kinalaman sa iyo, galit na tumayo si Iris. Hindi sila magkasundo ni Daisy at hindi niya matatanggap ang mga panlalait nito. Dahil sa galit ay unti-unting nabawasan ang bigat ng kanyang nararamdaman. Bakit? Tumama ba ako sa iyong kinatatakutan kaya ka nagalit? Nanunuyang ngumiti si Daisy. Daisy, pwede ba tumahimik ka? Sobrang lungkot na ni Iris ngayon. Kung ayaw mo siyang damayan ay huwag mo na lang palalain pa ang sitwasyon, hindi na siya ang sabi ni Gilbert. Wala akong ginagawa kundi nagsasabi lang ng totoo. Iris, lagi mong ipinapakita na napakataas mo at hindi mo pinapansin ang sinumang lalaki. Nasaan na iyon ngayon? Naghihimutok ka dahil lamang sa isang lalaking walang pinanggalingan. Nakakahiya ka. Palaging marangal at maayos si Iris kaya hindi palalampasan ni Daisy ang pagkakataong makita itong ganito. Ikaw, galit na sabi ni Iris ngunit wala na siyang nasabi pa. Daisy, tumigil ka. May kinalaman ka rin sa kung ano man ang nangyari. Hindi pa tayo tapos sa usapan natin, mariing sabi ng matandang Young. Ama, huwag ninyo akong sisihin. Kahit sabihin ninyong napagbintangan lang si Leon ay hindi ako naniniwala. Noong dinukot si Iris ay sadyang pinagplanuhan iyon ni Leon. Natigilan ang matandang Young at hindi nakapagsalita. Huwag kang magsinungaling. Wala namang galit si Leon sa ating pamilya at iniligtas pa nga niya ang lolo ko. Paano niya magagawang ganoon? Dati ay hindi rin siya naniniwala kay Leon dahil sa impluwensya ng lolo niya at ama. Ngunit ngayon ay alam na niya ang katotohanan. Siyempre kung naniwala sana siya ng buong puso kay Leon mula pa sa simula ay hindi sana sila naghiwalay. Bahala kayo kung maniniwala kayo o hindi, hindi na ako magsasalita pa ng higit pa, ngumiti nang may paghamak si Daisy. Nais lamang niyang sadyang udyukan ng kaunti si Iris. Ayaw na naman ni Leon na makipagbalikan kayo, kaya hindi na mahalaga kung maniniwala pa si Iris o hindi. Habang nagtititigan sina Iris at Daisy ay narinig ang mabilis na mga yabag ng paa. Mabilis na pumasok si Randy. Lolo, nandito ang hari ng Hilaga kasama ang kanyang mga tauhan. Sinabi niyang mayroon siyang napakahalagang bagay na nais mapag-usapan sa inyo, sabi ni Randy. Ang hari ng Hilaga na si Harold Lowe. Bihira lamang ang pakikitungo ng pamilyang Young sa kanya, kaya bakit siya narito? Nagulat ang matandang Young at si Gilbert. Randy, ipasok mo siya, sabi ng matandang Young na nais malaman kung ano ang layunin ni Harold. Opo, sumagot si Randy at lumabas. Sobrang sama ng timpla ng damdamin ni Iris. Wala na siya sa kondisyon na makipagtalo pa kay Daisy. Lolo, pagod na po ako. Aakyat muna ako upang magpahinga. Sige, magpahinga ka muna. Tumanggo ang matandang Young at umakyat mag-isa si Iris. Makalipas ang ilang sandali ay ipinasok ni Randy si Harold sa pangunahing bulwagan. Kasunod ni Harold ang kanyang anak na si Jacob at ilang mahuhusay na mandirigma sa ilalim nito. Pagbati sa inyo matandang Young, pagbati ni Harold. Kahit siya ay isang hari sa underworld ay mas matanda pa rin ang matandang Young, kaya hindi siya nagmalaki sa harap nito. Maupo kayo, iminungkahi ng matandang Young kay Harold at sa iba pa. Matapos ang maikling pagbati ay nagtanong ang matandang Young.
Hari ng Hilaga, ano po ang dahilan ng inyong pagbisita? Matandang Yang, ganito po yun. Ang aking anak na si Jacob ay matagal nang may gusto kay Iris. Pumunta ako dito upang magmungkahi ng kanilang pagpapakasal. Parang bomba ang ibinunyag ni Harold. Ano, pagpapakasal? Tuluyang nagulat ang matandang Yang at si Gilbert. Tama po iyan. Ang binibining Yang ang pinakamaganda sa 4 na kilalang dalaga sa ating lungsod. Siya ay mahusay at napakaganda. Sinabi ng matandang Yang na patawad po. Hindi maganda ang kalagayan ni Iris nitong mga nakaraang araw. Wala pa kaming plano para sa kanyang pag-aasawa. Matandang Yang, huwag po kayong magmadaling tumanggi. Bakit hindi ninyo muna pakinggan ang aming alok? Hindi naman ito masama. Mukhang inaasahan na niya ang pagtanggi ng pamilyang Yang, kaya hindi siya nabahala. Bago pa makasagot ang matandang Yang at si Gilbert ay una nang nagsalita si Daisy. Anong alok po iyon? Matandang Yang, alam ko na hindi naman nangangailangan ng pera ang pamilyang Yang, kaya hindi yun ang angkop na ibibigay na regalo. Sa halip gusto kong sumanib at magpapasakop sa inyo. Ano? Sabay na tumayo sa gulat ang matandang Yang at si Gilbert. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Ang pinakamalalakas na puwersa sa lungsod ng Springfield ay ang 4 na pamilya, ngunit hindi rin mahuhuli ang 2 hari. Noon ay karaniwan na ang pagpapakasal para sa pagkakaisa ng mga malalaking pamilya, ngunit kadalasan ay pantay ang magkabilang panig. Ngunit binanggit ni Harold na magpapasakop sila sa mga Youngs. Handa silang maglingkod sa ilalim ng pamilyang Youngs. Katulad ng paglilingkod ng 4 na tigre sa ilalim ng 2 hari. Malinaw kung gaano kalaki ang inaalok ni Harold para sa pagpapakasal na ito. Hari ng Hilaga, nagbibiro ba kayo? Hindi ito nakakatawa, sagot ng matandang Yang. Hindi ako nagbibiro, lahat ng sinabi ko ay totoo, tapat na sabi ni Harold. Ngunit bakit? Kabilang kayo sa mga pinakamakapangyarihang tao sa lungsod na ito. Hindi ito ang angkop sa inyo, puno ng kawalan ng paniniwala ang matandang Yang. Alam ng lahat na ang 2 hari ay nasa tuktok ng underworld. Sila ay parehong napakalalakas na tao. Hindi niya inakala na sasali na lamang si Harold sa mga Youngs. Hindi ito tila totoo. Kung maniniwala siya agad ay tila nawala ng saysay ang lahat ng kanyang karanasan. Matandang Yang, magiging tapat ako sa inyo. Alam ninyong mayroon kaming alitan kay Leon. Kasama na ngayon ni Leon ang mga shear. Sa tulong nito ay aabot sa tuktok ng lungsod ng Springfield ang mga shear balang araw. Kapag nangyari iyon ay mapapahamak ang aming pamilya. Handa akong magpasakop sa mga Yang, una dahil gusto ng aking anak ang inyong apo at pangalawa dahil nais kong makipagtulungan sa inyo upang harapin sila bago pa lumakas ang mga shear at si Leon, may paninindigang sabi ni Harold. May napag-isipan ang matandang Yang. Nakita niya mismo kung gaano kasama ang ugnayan ni Leon sa mga Lowe, Field, at Collins noong paglulunsad ng Synth Ion Group. Hindi naman mali ang sinabi ni Harold, kaya nagsimula siyang magkaroon ng kaunting tiwala. Hari ng Hilaga, maling tao ang inyong nilalapitan. Iniligtas ako ni Leon noon. Hindi tutulong ang pamilyang Youngs na harapin siya, mahinahong sabi ng matandang Yang. Matandang Yang, alam kong tinulungan kayo ni Leon, ngunit alam ko rin na mayroon siyang sama ng loob sa inyo. Patawad kung magiging tapat ako, ngunit pinalayas ninyo si Leon ng sapilitan. Noong paglulunsad ay kayo ang unang nagkaroon ng alitan sa kanya. Naroon ako kaya nakita ko ang lahat. Hindi totoo iyon, sabay na nagbago ang anyo ng mukha ng matandang Yang at ni Gilbert. Kahit ganoon ang kanilang sinabi ay alam nilang hindi naman ganap na mali si Harold. Sila ang nagkasala kay Leon noon, at pinalayas pa ito sa kanilang tahanan. Labis nilang nasaktan ang damdamin ni Leon. Kahit mapatawad man sila ni Leon ay mapipilitan lamang ang pamilyang Yang na magpasakop sa mga shear kapag lumakas pa ito. Walang magandang dulot ito sa kanilang pamilya. Matandang Yang, walang kaibigang panghabang buhay, tanging kapakinabangan lamang ang totoo. Bago pa lumakas ang mga shear at si Leon. Kabanata 660. Ipinagpatuloy ni Harold ang pagpapalala sa sitwasyon. Ngunit nag-aalinlangan pa rin ang matandang Yang. Bilang pinuno ng pamilya ng mga Youngs, alam na alam niya ang panganib na dulot nito.
Gayunpaman iniligtas siya ni Leon noon. Napagbintangan na niya ito ng mali minsan. Kung muling tututukan si Leon, ay labag na ito sa kanyang konsensya. Matandang Yang, huwag po kayong mag-alala. Sa tulong ng hukbong dragon ay hindi natin kailangang patayin sina Leon at ang mga Shear. Ang nais ko lamang ay lumakas palalo ang pamilyang Yang sa pagsama ko sa inyo, at maging kayo ang pinakamakapangyarihan sa 4 na pamilya. Pagkatapos ay maaari ninyong pag-isahin ang iba pang pamilya upang wasakin ang Synth Ion Group o pilitin si Leon na hatiin ang kita. Sapat na iyon. Hindi natin maaaring hayaan na sila lamang ang makinabang sa lahat, payo ni Harold habang may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Hindi lamang si Leon ang kanyang tunay na layunin. Ama, tama po ang sinabi ng Hari ng Hilaga. Hindi natin pwedeng hayaan na lalo pang lumakas sina Leon at ang mga Shear. Kung hindi ay maaapektuhan ang ating kabuhayan at maaari pa tayong tuluyang mawala. Hindi natin ito pwedeng baliwalain, sabi ni Gilbert na naniwala na kay Harold. Totoo naman iyon, nagsimula ng matukso ang matandang Yang. Sa katotohanan ay mas malawak ang pananaw ng matandang Yang kaysa kay Gilbert. Kung sasama ang Hari ng Hilaga sa kanila ay madali na lamang ang pagpigil sa mga Shear at kay Leon, upang maiwasan ang panganib sa hinaharap. Bukod pa rito sa tulong ng Hari ng Hilaga kahit hindi man nila makuha ang buong lungsod ng Springfield, ay tiyak na magiging pinakamalakas sila sa 4 na pamilya. Ito ang matagal na niyang ninanais sa loob ng maraming taon. Sinungaling siya kung sasabihin niyang hindi siya natutukso. Hindi ako sasang-ayon, sa sandaling iyon ay narinig ang isang matigas na sigaw. Bumaba na si Iris mula sa itaas. Narinig niya ang lahat ng usapan mula sa itaas. Hindi niya inakala na naroon pala si Harold upang magmungkahi ng pagpapakasal. Nandito rin pala ang binibining Yang. Nanigas ang ngiti ni Harold at Jacob nang marinig ang pagtanggi ni Iris. Hindi pinansin ni Iris ang iba at dumiretso sa matandang Yang. Lolo, hindi ko po ito sisang-ayunan, puno ng gulat at galit na sabi ni Iris. Si Leon ang kanyang minamahal. Bagamat labis pa rin siyang nasasaktan sa kanilang paghihiwalay ay wala siyang puwang para sa iba. Ang pagpapakasal ay hindi laruan. Bihira pa nga silang magkita ni Jacob, kaya hindi ito magiging tama. Nailagay sa mahirap na kalagayan ang matandang Yang. Isa ring kilalang tao si Harold sa buong lungsod. Kahit ayaw ni Iris ay hindi nararapat na maging ganoon kabilis at katiwasay ang pagtanggi. Nakakahiya ito para sa parehong panig. Binibining Yang, huwag po kayong magmadali sa pagtanggi. Pag-isipan ninyo muna, bukod kina Theodore, Anson, at iba pa. Hindi man lang nagalit si Harold sa naging pagtanggi ni Iris.